ng mga ingredients na ginamit. But, sa madaling salita, parehas pa rin. So, kaya siya tinawag na perfect competition. Imperfect competition. So, anumang kondisyon na hindi kakikitaan ng mga katangian ng ganap na kompetisyon. Sa pangkalahatang paglalarawan, ang lahat ng producer na bumubuo sa ganitong instruktura ay may kapangyarihang maimpluwensyahan ang presyo sa pamilihan. Ang sumusunod na anyo ang bumubuo sa pamilihan, may hindi ganap na kompetisyon. So under nito is yung mga monopoly, monopsony, oligopoly, monopolistic competition. So under nito yung mga kumpanya o yung mga produkto na kaya nilang mag-set ng sarili nilang presyo kasi wala silang kakompetensya. So sila yung nagpo-produce or kaya lang mag-produce ng isang partikular na produkto. Monopoly. So ito ay uri ng pamilihan na iisa lamang ang producer na gumagawa ng produkto o nagbibigay ng serbisyo. Kung kaya't walang pamalit o kahalili. So dahil dito, ang producer ay may kakayahang impluwensyahan ang pagtatakda ng presyo sa pamilihan. Sa ganitong kadahilanan, ang mga consumer ay napipilitang tanggapin na lamang ang pagiging makapangyarihan ng mga monopolista. Ilan sa dahilan ng monopoly ay iisa ang nagtitinda, pangalawa, produkto na walang kapalit, pangatlo, kakayahang hadlangan ang kalaban. So, isa sa halimbawa ng monopoly ay ang Meralco. So, although merong tayong mga solar, meron tayong mga generator, pero iba pa rin ang kuryente na nanggagaling sa Meralco. So, kapag nagtaas ng presyo ang kuryente, so wala tayong magagawa. So, tatalak lang tayo, magagalit lang tayo, pero magko-consume pa rin tayo ng kuryente na galing sa Meralco. Yung mga halimbawa ng monopoly. Una ay yung Meralco. So, pangalawa ay pwede rin yung mga LRT, MRT. So, although meron tayong mga transpo like bus, jeep, pero iba pa rin yung naibibigay na convenient ng LRT and MRT. So, mabilis tayo makakarating from point A to point B. So, hindi tayo matatraffic. So, yun naman yung serbisyo na kayang ihatid ng mga tren sa ating bansa. Monopsony. So, ang ganitong uri ng pamilihan ay mayroon lamang iisang mamimili. Ngunit maraming producer ng produkto at serbisyo. Sa ganitong kalagayan, may kapangyarihan ang consumer na maimpluwensyahan ang presyo sa pamilihan. Ito ay may direktang kapangyarihan sa pagtatakda ng halaga ng kalakal o serbisyong nabanggit. Isa sa mga halimbawa ng ganitong istruktura ay ang mga middlemen na bumibili ng mga produkto ng mga magsasaka. So, kaya sila naging halimbawa dito is sometimes nakukuha nila yung presyo sa depende sa kung ano yung mapagkakasunduan nila. So, magbibigay ng presyo ang mga may-ari ng kalakal at tatawaran naman ito ng mga middlemen. So hanggang sa magkasundo sila sa presyo na napagkasunduan nila. Isa sa mga halimbawa ng ganitong istruktura ay ang mga mamamakyaw or middlemen na bumibili ng mga produkto ng mga magsasaka. Oligopoly. So, dito na yung pumapasok na word na cartel. So, ano nga ba yung cartel? So, ito, ang cartel, dito na nagkakasundo yung mga negosyo na mag-set ng iisang presyo. So, kumbaga, ang kawawa dito is yung mga consumer. So, wala silang magiging choice kung ano yung produce sila kasi
pare-parehas ng presyo ang mga produkto. So, kapag tinaasan nila ang presyo ng mga produkto nila ng sabay-sabay at nagkasundo sila, nataasan ang mga presyo ng mga produkto nila, so ang magiging kawawa nito ay ang mga consumer. Especially kung ang produkto na ito ay pangangailangan ng mga mamamayan. So, ang oligopoly or cartel, ito ay isang uri ng estruktura ng pamilihan na may maliit na bilang o iilan lamang na producer. So, iilan lang sila na nagpo-produce ng produkto. Ang nagbebenta ng magkatulad na at magkaugnay na produkto at serbisyo. So, pag nagkasundo sila, so iilan lang sila. So, ilan lang sila na nagpo-produce ng isang produkto. So, magiging limitado ang choices ng mga consumer. Sa ganitong uri ng pamilihan, may kakayahan ang producer na maimpluwensyahan o madiktahan ang presyo na umiiral sa pamilihan. Sa ganitong sistema, maaring magkaroon ng sabwatan ang mga negosyante na tinatawag na collusion. Ito ay nagaganap partikular na sa presyo sa ilalim ng kartel o samahan ng mga oligopolista. Ang konsepto ng kartel ay nangangahulugang pagkakaroon ng alliances of enterprises. Ilan sa mga halimbawa ng ganitong uri ng produkto sa pamilihan ay ang semento, bakal, ginto, at mga petrolyo. So, iilan lang sila na nagpo-produce o nagbebenta ng isang partikular na produkto. So, kaya, pag nagkasundo sila na taasan ng presyo ng isang produkto, mawawala ng choice sa mga mamimili. Kasi ilan lang sila nagpo-produce at sabay-sabay pa sila nagtaas ng presyo. So, monopolistic competition, sa ilalim ng ganitong uri ng istruktura ng pamilihan, marami ang nagtitinda ngunit may isang kumokontrol sa pamilihan. Maaari nitong impluwensyahan ang presyo ng kalakal. Dahil sa product differentiation, ang katangian ng mga produkto na ipinagbibili ay magkakapareho ngunit hindi eksaktong magkakawig. Ang kanilang pagkakapareho ay maaaring sa uri ng produkto gaya ng shampoo, sabon, o toothpaste. Sila ay nagkakaiba-iba sa packaging, labeling, presentation, at maging sa lasa o flavor. Ginagawa ito ng mga producer sapagkat ang kanilang layunin ay kumita at mas makilala ang kanilang mga produkto. So dito, monopolistic competition, magkakaparehas sila ng produkto pero magkakaiba sila ng branding, level ng packaging, at iba pang aspeto. So pwede rin magkaiba ng mga ingredients. No, basta hindi sila totally magkaparehas ng itsura. But, they have the same use din naman. Pero, so marami sila. So, maraming uri ng produkto. So dito, bawal mo rin kasing gayahin totally ang isang produkto. So, pwede kang makasuhan. So, may sense of ownership na rin kasi pag may una nang gumawa. So, at ginaya mo pa yung packaging and yung pangalan and then yung ano. So, pwede ka na makasuhan nun. So, pwede mo siyang gawin na inspiration, kagaya, but totally, hindi mo pwedeng gawing sa'yo lahat. So, hindi mo pwedeng kopyahin lahat yung isang produkto. At panghuli ay ang monopolistic competition. Ang mga halimbawa ng mga produkto at serbisyong ipinagkakaloob sa pamilihang may monopolistic competition ay ang mga sabong panlaba at panligo, toothpaste, pabango, fabric conditioner, cellphone, soft drinks, appliances, fast food, restaurant, at iba pa. So marami ang nagbebenta ng mga produkto, ng ganitong uri ng mga produkto, pero magkakaiba sila ng branding,
packaging, at iba pa. Ang sa pinakang buod, so anyo ng pamilihan, perfect competition, may balakid sa nagtitinda, so walang balakid. Bilang ng nagtitinda, marami. So, balakid sa mamimili, wala. Bilang ng mamimili, marami. Monopolistic competition. So, balakid sa nagtitinda, so walang balakid. Bilang ng nagtitinda, marami. Balakid sa mamimili, so wala naman. Bilang ng mamimili, marami. Oligopoly, balakid sa nagtitinda, oo, meron. So, bilang ng nagtitinda, kakaunti. So, kakaunti lang sila. Balakid sa mamimili, wala. Bilang ng mamimili, marami. Monopoly. Balakid sa nagtitinda, wala. Bilang ng nagtitinda, so isa lang yung nagtitinda. Balakid sa mamimili, meron, oo. Bilang ng mamimili, so marami ang namimili. Monopsony. Balakid sa nagtitinda, oo. Bilang ng nagtitinda, so marami ang nagtitinda. Balakid sa mamimili, wala. At sunod, bilang ng mamimili ay isa lang. Isa-isip, ang pamilihan ay isang sistema kung saan may interaksyon ang mga mamimili at nagtitinda. So, dito na sila nagtatagpo. Ang pamilihan ay maaaring lokal, panrehiyon, pambansa, o pandaigdigan. Ang lawak. Ang mga nagtitinda ay nagpapaligsahan upang mahikayat ang mga mamimili na bumili sa kanila. Sa inyong takdang aralin, so pakisagot ang tanong na ito. Sa iyong palagay, anong istruktura ng pamilihan ang nagbibigay ng higit na kapakinabangan sa mga mamimili? Ipaliwanag ang iyong sagot. Doon na nagtatapos ang ating aralin. May natutunan ba? Salamat! Bye!